Sa muli po, magandang hapon sa kanilang lahat. Good afternoon. Lahat po tayo ay lumabas dito sa mundo sa pamagitan ng ating magulang. Ibig sabihin, sa pamagitan ng ating mga pamilya. The church gives so much emphasis on the family, on the importance specifically of the family. Why? Because the church is basically made up of faith-believing families. Meaning, without the family, there's no such thing as church. Pag wala pong mga pamilyang bumubuo ng simbahan, wala rin po tayong simbahang pinag-uusapan. But today, due to the influence of modernity, much exposure to social media, especially regarding premarital sex, stories of broken marriages all around us, many of us end up asking, is marriage still important today? May saysay pa ba ang kasal o ang pagpapakasal, lalo na sa simbahan ngayon? Karamihan po sa mga temang atin pong nakikita, mga palabas sa TV, sa Netflix, sa mga pelikula, may tema tungkol po sa mga kalukadidang. Alam niyo kung ano yung kalukadidang? Mga kabit-kabit. Infidelity. For example, may isang taon, di ko alam kung anong year yun, 3-4 years ago, sunod-sunod po ito, lumabas yung No Other Woman. Tapos may pinalabas din, Etiquette for Mistress. Tapos meron pa, Trophy Wife, etc., etc., etc. Kaya ang tanong ng marami, Father, pwede bang magkaroon ako ng anak, pero ayoko mag-asawa? Kasi malamang, nagkaroon ng phobia, ng takot, dahil sa prevailing culture na lumalabas. It seems that we are glorifying infidelity. We are giving so much emphasis on infidelity. Kaya takot na po ng commitment. Takot na po sa kasal. Our first reading today narrates how a family begins. To better appreciate this, let me invite all the couples here present to remember the days of your courtship. Yung mga panahon kung saan kayo po ay nagliligawan pa lamang. I invite you to recall those kilig moments in your life. The first time you met your partner. How was your first date? Where was your first date? When was your first date? Naalala niyo pa ba? Anong sine yung una niyong pinanood? Pagkatapos manood ng sine, saan kayo unang kumain? Anong mga restaurant sa inyong kinainan? Anong mga kainan na naging parte ng inyong buhay? At kailan nakamit ni Mister ang pinakamatamis na oo ni Mrs.? And after the long courtship comes your big day. Finally, you decided to get married. You are to build your own family. As the first reading tells us, a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two shall become one. Now, in the gospel, Jesus reiterates this teaching and draws up its natural conclusion. At anong sabi ni Jesus? What God has joined together, no human being must separate. Ang anumang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. In short, Jesus is very clear regarding His teaching on the indissolubility of marriage. Indissoluble. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng matunaw. Hindi pwedeng matunaw. Mananatili at mananatili habang panahon. Jesus Himself does not permit
does not allow divorce. Sabi doon, pinayagan lang ang divorce nung panahon ni Moises dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Pero wala ito sa original na plano ng Diyos. Anong original na plano ng Diyos? Ang habang buhay na pagsasama ng kanyang pinagbuklod. At sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, may mas mataas pa kay Moises. Sino ito? Siya. Siya na sinasabi nating katuparan ng lahat ng batas sa lumang tipan. So what do we need to preserve our families and to make marriage last? Tatlong bagay. First, we need to remember that marriage is not found on mere physical attraction, but on love. Love which demands a complete gift of oneself to the other. In the beginning, perhaps, may component ng physical attraction. Doon ka unang maaakit sa iyong iniirog. But love must go beyond what is physical. Love goes beyond physical attraction. Mere physical attraction will never sustain a relationship. It will never sustain a relationship. Let us learn from the stories of couples who, after a year or 2 or 3 or 4 years, have decided to part ways because they got married simply because of physical attraction. At syempre, iniisip nila, madali namang mag-divorce eh. Madali namang mapakasal ulit eh. Yan po yung isa sa mga problema ng batas ng diborsyo. In the US, and I think this fact has been substantiated with studies, 50% po ng first marriage sa US, 50% doon nagkakaroon po ng failed marriage. Yung mga pangalawang beses na nagpapakasal, kasi di ba may divorce? Yung mga 2 beses na nagpapakasal, 60% almost end in, again, another failed relationship, failed marriage. Yung mga 3 beses na nagpakasal, again, tumataas ang statistics, 70%. Bakit? Kasi nga may butas. Ayoko na eh. Sawa na kami sa isa't isa eh. Maghahanap ako ng bago. Where's the commitment there? Ang gusto lang yata nila, magkaroon ng magandang lahi. Para mga aso. Magparami ng magandang lahi. The moment beauty fades, love goes with it also. Why? Kasi ang kanilang pundasyon ng pagmamahal ay sa panlabas na kaanyuan lamang. Love, my dear friends, love in its truest form is when a husband or a wife patiently waits for the other to go home coming from an overtime job. Ibig sabihin may mahabang pagpapasensya. True love is when one learns to say with all humility the magic words, I am sorry or I love you. Ang totoong pagmamahal, wala po yan sa ganda. Wala yan sa yaman o sa anumang pisikal na pamantayan. Again, ito'y sa pagbibigay ng sarili sa minamahal na walang inaantay na kapalit. Second, a married life must be always a love triangle. Ikaw, ang iyong kabiyak, at ang Diyos na nagpisan at nagbuklod sa inyo. Married life must be a love founded and strengthened with a couple's authentic relationship with God.
Every marriage is a covenant done by the couple before God. That's why in the Catholic marriage, we do not allow garden weddings. We do not allow beach weddings. Pag may maganyan mang nangyari, malamang po before niyan, may kasal nang nangyari sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil pinapahalagahan po natin ng inyong inyong pagtitipan ay nangyayari sa harap mismo ng sanktuaryo ng Panginoon. That's how sacred marriage is. With God at the center of your married life, a failed marriage is almost impossible to think. Pero kadalasan po naghihiwalay ang mag-asawa. Bakit? Dahil nakakalimutan po nila yung pagdarasal. Nakakalimutan nila, may Diyos pa lang na siyang dahilan kung bakit sila ay pinagtagpo, na siya ay pinagsama upang bumuo ng isang pamilya. Kasi po madalas, pag puro emosyon ang pinapaandar, mas gumagana ang ang pride. Mas gumagana ang emosyon. Pag ganito po ang nangyayari, parang nawawala na po ng puwang ang paggalaw ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Third, and I think this is what we need the most This is what we need the most today. Especially ito yung kailangan ng mga kabataan. We need authentic witnesses of an accomplished and successful marriage. What do I mean? We need to learn from the examples of couples here present in our community. Huwag na tayong lumayo pa. Dito lang, sa ating parokya sa Mira. Marami ito sa atin. May mga mag-asawang sumama o may mga mag-asawang namumuhay 20, 30, 40, 50, 60 years and have continuously outdone all the hardships of married life. Marami pong kwento ng successful marriage sa ating parokya. At kailangan po kayong mga kinasal, kayong nagsasama ng mahaba, kayo po ang magpatotoo. Para po sa mga mag-asawa dito sa komunidad, ito isang hamon para sa inyo. Kasi wala pong ibang makagagawa nito, kundi kayo lang. Hindi kami mga pare, wala kaming alam dyan. Mas lalong walang alam yung mga walang asawa. Kayong mga nagsama sa hirap at ginhawa ng inyong mga asawa, kayo po ang mga saksi para dito. Teach the youth. Teach the newly wedded couples. Teach the couples who are at the brink of separation due to the challenges brought about by married life to hang on. Magkwento kayo ng inyong pagmamahalan bilang mag-asawa. Magkwento kayo hindi lang po ng inyong mga struggles. Magkwento rin kayo ng saya ng buhay, pamilya. Kasi madalas, di ba, ang na-highlight sa mga kwento, ay si ganito naghiwalay, ay si ganito may problema. Puro negative. Hindi na-highlight kung ano ang biyaya ng dala ng sakramento ng kasal sa isang tao. Bakit? Kasi walang nagkukwento. Ang narinig po nating mga kwento tungkol po sa pamilya ay yung kwentong mga hiwalayan, kwentong away, kwento ng infidelity, mga kwentong walang kwenta na hindi nakakatulong upang yakapin din ng mga susunod pang henerasyon ang kahalagahan, ang saya, ang ganda ng biyaya ng sakramento ng pag-iisang dibdib. Turuan niyo po silang umasa na sa gitna po ng kwento ng hiwalayang nangyayari sa TV man yan o sa totoong buhay,
Sa gitna po ng pagkababad sa kultura ng premarital sex, sa gitna po ng isang kulturang tila hindi na po naniniwala sa sakramento ng kasal, kayo po nawa ang maging tanglaw ng pag-asa. Kayo nawa ang magsilbing mga buhay na saksi sa kapangyarihan ng sakramento ng pag-iisang dibdib. Maraming salamat sa pagiging isang magandang halimbawa at pagpapakita po ninyo sa aming lahat sa kahalagan ng sakramento ng kasal at pamilya. As you continue their celebration, we beg for the grace that we may appreciate the blessings we receive from our families. Marami pong biyayang natatanggap ang pamilya dahil sa sakramento ng pag-iisang dibdib. Kami lang po, 5 kaming magkakapatid, 2 kaming pari. That's a blessing. Si mama ngayon, kahit siya ay balo na, nag-e-enjoy sa kanyang 6 na apo. That's a blessing. Maraming mga biyaya na ang pinagmulan niyan ay sakramento ng pag-iisang dibdib. And oftentimes, we don't highlight this. Pag pinag-uusapan po ang pamilya, ang kasal, dapat kasamang pinag-uusapan din ang biyayang dulot nito sa pamilya, sa bawat isa. We also pray that every couple here may rediscover the joy and happiness found in the sacrament of marriage. Tandaan po natin, kapag nanganganib na ang pagsasama ng mag-asawa, ang solusyon ay hindi po hiwalayan. Magdadagdag lang po ito ng problema kaysa ang magbigay ng solusyon. Ang tamang sagot po dito, yung pagwawaksi sa isang pusong nagmamatigas. Matutong magpatawad, matutong umasang muli sa kapangyarihan ng pag-ibig. Higit sa lahat, matutong umasang muli sa kapangyarihan ng Diyos na siyang tumawag sa inyo upang magpisan, bumuo ng inyong sariling pamilya na ngayon ay tinatawag ninyong inyong tahanan. Amen.